Ayan, hello, good afternoon mga kapuntos na nandyan sa ating live ngayon dito sa Facebook kung saan is tayo ay magta-topic na naman ngayon ng about sa isa na namang issue. Pasensya nyo na po kung medyo maingay dito dahil ito si Divine. Alam nyo na, basta nandyan si Divine, naku talagang maano yung aking background, talaga naririnig nyo yan. Okay, so tingnan po tayo ano. Meron kasi akong nakita mga kapuntos, ano? Meron akong nakita na post ito ni Sonix Ochia. Ano ko na lang na bigyan ko na lang ng pansin. Kasi isa sa mga ano niya isa sa mga post kasi ni Ochia kasi yung teka ha, silipin ko lang ha. Yung kanyang post ni Sonix Ochia. Wait lang. Patungkol to sa ano sa bakit daw saan nyo kaya na pinost yun? Doon kaya niya yun pinost sa ano? Sa kanyang account ba yun? Dumaan lang sa walls ko. Gusto ko sana bigyan ng pansin ito. Ayan. Sabi niya dito, wait lang ha, baka may pakita ko sa screen. Try ko lang may pakita sa screen kung kaya kong ipakita yung post ni Sonix Ochia na nagpaano sa akin na mukhang sa tingin ko masarap pagbigyan. Dito nyo makikita na talagang mga SDA panilin lang talaga ang alam ano na? Inom ka tubig. 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 Okay. Pasensya na kayo ha. Kasi ako double purpose. Minsan anchor, minsan babysitter. Ay nako. Okay, continue po tayong meron kasi ako napansin doon sa post ni Sonix Ochia. Gusto ko lang makita ninyo. Itong niya, yung kanyang post na dumaan sa wall ko. Ito. Okay, ang sabi niya sa kanyang post, may kinalaman to sa kay Apostol Pedro at sa mga Santo Papa. Ito, Sonix Ochia, no? At sa isa sa mga post niya may nakalagay na ganito. Asa na ba yun? Mapping ko lang ha. May napansin lang kasi ako rito ba't hindi ko na makita? Ba't hindi ko na makita? Nawala yata. 6 hours ago. Teka, baka naka-private to. Naka-private pala. Kaya pala hindi ko makita kasi naka-private pala. Ang sabi ganito, matud pa sa mga pinangga natong CFD o Roman Catholic Church Defenders, mga debate og post FB nga gipamahayag nga si Apostol Pablo pari kuno sa Romano Katoliko. Tagalogin ko para sa mga hindi nakakaunawa ng Bisaya, no? Ayon daw sa mga CFD Catholic Church Defenders, na sa kanilang mga debate sa kanilang mga post, na si Apostol Pablo daw ay pari ng Romano Katoliko. Si Apostol Pablo daw ay pari ng Romano Katoliko. Sabi niya, pero akong gi-review ang complete list of popes. Teka, mukha yatang mali ang pinag-reviewhan. Mukhang may mali sa ni-reviewhan niya. Kasi, ang gusto niyang ribatin, yung sinasabi ng mga CFD na si Apostol Pablo ay pari ng Romano Katoliko, pero ang ni-review niya, list of popes. Ayan. Ang ni-review niya, list of popes. Sana mapanood to ni Sonix Ochia. Para ka lang naghahanap kung saan makakabili ng preskong isda
sinagot ka na sa palengke, pero sa hardware ka pumunta. Ba't ka napunta sa complete list of popes? Wala naman turo ang Romano Katoliko na si Apostol Pablo ay Santo Papa. No? Pag sinabi kasi na ano na pare, hindi pwede. Halimbawa, ito, pare sa Romano Katoliko, si Reverend Father Darwin Gitgano. Tingnan mo kaya sa complete list of pope kung nandiyan ba pangalan ni Father Darwin. Ano ba naman to? Inahanap mo pare, tapos titinan mo complete list of popes. Sabi niya, pero ni-review ko ang complete list ng pope nila na gikan kunuhay sa pangangkon nila nga si Apostol Pedro. Galing daw sa kanilang mga claim na si Apostol Pedro o Pope, pare, apan wala man lagi ma-appeal sa lista si Apostol Pablo nga pare sa RCC. Para lang yang ano ba, si Reverend Father Darwin Gitgano, kahit silipin mo sa complete list of popes sa panahon natin ngayon, 2023 na, mag 2024 pa lang, wala ang pangalan ni Reverend Father Darwin Gitgano doon. Ibig sabihin ba, dahil wala ang pangalan ni Father Darwin Gitgano sa complete list of pope, hindi na siya pare. Natawa ako. Wait lang ha. Paano ko ba to try ko kaya i-screenshot. Gusto ko ma-screenshot. Try ko i-screenshot ha para makita naman ninyo. Talagang pa yan kakatawa ko sa sa post na ito ni Sonix Ochia. Screenshot ko na lang para masilip natin. Kasi mas madali kasi na masilip pag ini-screenshot. Okay, send ko muna. Ayan, na-send na. So, i-accept ko na lang dito sa kabila. Ito sa kabila ko na lang i-accept. Ay, mali na buksan. Okay. Eto. Download ko muna para makita ninyo. Okay, narito po ang ang naturang post. Talaga nakakatawa to. Hindi ko alam kung talaga nag-iisip ba si Sonny Suchia rito sa post niya na ito. Ito, pakita ko sa sa screen. Yan. Oh, pakita ko sa inyo ha. Yan. Sabi diyan, yan. Pero akong gi-review ang complete list of popes nila nga gikan kunuhay sa pag-angkon nila nga si Apostol Pedro, pari, pope. Apan wala man lagi ma-appeal sa lista si Apostol Pablo nga pari sa RCC. Natural kasi wala namang turo. Natural kasi wala namang kasing turo na wala namang kasing turo na si Apostol Pablo ay Santo Papa o Pope. Sabi niya, so, ebidensya na po nga nangilad mo Jomel Valoria. Ebidensya daw. Eugene Pellegrino Gapo. Ug samot nga dili ka pamatud-an sa Biblia nga specific pari sa RCC si Pablo. Alam nyo ba ko to pinapakita sa inyo? Ano ba ko ito pinapakita sa inyo? Para makita ninyo na mga Sabadista deliberately wala talaga yung mga alam. Yung kanilang mga pinakikita na kunwari kaalaman, yun ay kaalamang bulok. What's that? This one, you wanna eat this one? Long, balik ko hatag ni ko na gulombe. Okay, no? Sensya na kayo, marami kasi akong mga chikiting rito.
Okay. Sabi niya, kay ang Roma 15:16 nga basihan ninyo, dili tukma sa original Greek nga word erase or priest sa English. Punungan na ng pangilad ninyo. Inyong libro na pumatod nga ang King James Version mo ay mas duol nga translation sa Greek. Busa palpak safety. Okay. Silipin natin ang Roma 15:16 ng King James Version. No? Kasi mali daw na sabihin daw na pare. O di atin basahin. Roma 15:16 sa dito sa King James Version. Ang nakalagay dito, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Ang tanong, sino namang Bible scholar na nagsabi na ang minister dyan ay hindi pare? Sino namang Bible scholar ang nagsabi dyan na ang minister dyan hindi pare? Kahit sabihin nyo, pati na ating silipin ng mga Bible scholar. Okay ha? Silipin natin ng mga Bible scholar para makita natin kung hindi ba pare ang tinutukoy doon. Okay. Search ko muna Romans 15:16 commentary. Mga Protestant scholar to ha. Okay, so silipin ko rito 15:16 ng Roma. Yan natin kung wala bang nakalagay dito na pare. Tingnan ninyo ha, palakihin ko lang para mas makita ninyo. Na itong si Sonis Uchilla, pakunwari lang tong may alam, wala na mga alam. Ito. Yan, pakita ko sa inyo. Okay? So, ayon dito, yan. Minister, sa galing kay Charles John Ellicott, ito ay Protestant. Charles John Ellicott, minister or ministering. These are two different words in the Greek, but allied in their signification. Both refer originally to the liturgical service of the temple. Sino ba ang nagsiservisyo sa templo? Hindi ba nga pare? Ha? The first to the whole of the functions both of the priests and Levites. The second to the special function of the priest in the offering of sacrifice. Saint Paul is a minister of Jesus Christ. His sacred office was given to him by Christ. It was Christ who appointed and ordained him to it. And his special duty as a priest. Ay. Sonis Uchilla. Straight to the point. Booking yata na wala kang alam sa Biblia. Straight to the point. Mukhang na booking yata si Sonis Uchilla doon na walang alam sa Biblia. Straight to the Yan, point. wag kasi magmamarunong. Minsan kasi, ginagamit nila ang Greek word para lituhin ang mga tao. Straight to the point. Isa yan sa mga dirty tactic ng SDA. Gagamitin nila yung Greek para lituhin ang tao. Halimbawa, ganito. Pag sinabi sa Grego na, halimbawa, lamesa. Ano ba sa Greek yung lamesa? Hindi naman sinasabi sa Grego kung anong klaseng lamesa nakalagay doon. Basta lamesa, yung Greek word niya, lamesa talaga ilalagay doon. Ganun ang pag ng Greek. Hindi yung lalagyan mo ng meaning kasi naiba lang yung yung grammar. Straight to the point. Mo si Fernando Camacho. Nakabasa lang ng oikodomiso. Tapos yung oikodomiso pala na sinasabi niya rebuild, iba pa lang talatang tinutukoy. Straight to the point. Alam mo, iba pala talatang tinutukoy. Yung palang oikodomiso sa Matthew 16:18 is referring to found.
is referring siya sa to found, talagang pagtatayo. Hindi siya rebuild. Yung rebuild doon, ibang mga talata ang tinutukoy. Straight to the Parang point. ganito lang. Dahil ares, ang nakalagay, ares o minister, sabi niya, hindi daw pare. Ano hindi pare? Ang linaw-linaw dyan, oh. It was Christ who appointed and ordained him to it, and his special duty as a priest of the gospel was to see that the church of the Gentiles, whom it fell to him to present as a sacrifice to God, should be fit for such a sacrifice made holy by the indwelling spirit. Oh, yung minister doon, priest. Oh, tinangay natin sa iba kaya, sa ibang ano. Ministering the gospel of God. Serving the gospel of God as a priest. Sonex o Chia, walang alam. Straight to the point. Walang alam talaga, Sonex o Chia. Stands in the altar in the service. Stands at the altar in the service of the tabernacle. The offering which the priest is thus to present is the Gentile church. Oh, talagang priest. Oh, ating lipat. Dito kaya tayo kay Matthew Henry. Oh, wala siya sinasabi dito kung ano yung minister. Oh, ito naman kay Albert Barnes. Oh, the minister. Leightorgon. Oh, laki. Leightorgon. Tama nga ang basa ko. Kala ko mali yung basa ko eh. Tama pala. Leightorgon. Oh, this is not the word which is commonly translated minister, diakonos. Oh. This word is properly appropriated to those who minister in public offices or the affairs of the state. In the New Testament, it is applied mainly to the Levitical priesthood. Pari. Oh, pari ha? Pari talaga. Oh, ministering. Ano to? Aerorgonata. Ay, ayun nga. Tama nga basa ko. Sabi ko nga ba. Straight to the point. Performing the function of a priest. Oh, priest nga. In respect to the gospel of God. The office of a priest was to offer sacrifice. Oh, ibig sabihin, yung talagang minister o ares sa King James Version is referring sa pare. Pinakita lang ni Sonex o Chia na wala siyang alam. Oh, talaga, dami. Talagang ang meaning ng minister dito is pare. Kasabi niya, hindi naman nakalagay dyan pare kasi ares. Ares. Kung ares, hindi ba yung pare? Straight to the point. Talaga basta walang alam, ano? Kitang-kita. Tapos, isa sa mga nag-comment doon. Oh, isa naman sa mga nag-comment doon, ito namang si Jeffrey Rinian. Kung saan sinabi ni Jeffrey Rinian, ating pakita yung pinakita, yung ating pinakita kanina. Eto. Wait lang ha, anuin ko muna. Ito, yung pinakita natin kanina. Yan. Isa sa mga nag-comment doon, si Jeffrey Rinian. Sabi ni Jeffrey Rinian, kanang naa sa list diha, except kay Pedro, mga sulugoon na ni Satanas Straight to the sa point. tibuok kalibutan. Sa madaling salita, yung nasa list of popes daw, except kay Pedro, mga alaga daw yun, mga liporis daw ni Satanas para sa buong mundo. Yun ang sabi ni Jeffrey Rinian. Yan tanong, kayang patunayan niya ni Jeffrey Rinian na ang tinan natin kung nag-online ba si Jeffrey Rinian ha. Sana naka-online siya para matrace natin kung totoo ba kung ano ba ito. Oy, naka-online si Jeffrey. Subukan nga rin tawagan si Jeffrey, ano? Subukan ko yan tawagan si Jeffrey Rinian.
Baka sakaling sumagot ito. Magbibisaya lang ako ha, kasi mahirapan siya mag-Tagalog eh. Dati yung nagdebate kami dalawa ni Jeffrey, nahirapan siya sa pagtatagalog. So, bibisayain ko na lang at explain ko na lang pagkatapos. Okay, ating i-add dito si Jeffrey rin yan. Kung okay sa kanya. Friend naman pala kami ni Jeffrey, no? So, tawagan ko na lang dito si Jeffrey dahil friend pala kami. Jeffrey. Okay, yun. Tawagan ko kaya. Try ko tawagan. Ay, in another call. Hindi matawagan kasi in another call si Jeffrey. Sayang. Sarap naman tawagan. In another call pala eh. No? Asan kaya siyang kayo nga ba't hindi siya matawagan? Try natin ulit tawagan. In another call daw eh. No? Talaga in another call. So hindi siya pwede tawagan. Sarap sana kung matawagan natin si Jeffrey rin yan para naman marinig naman natin yung kanyang side kung bakit niya sinabi itong sinasabi niya rito na yung nasa listahan daw sa Papa maliban kay Pedro, mga utusan daw ni Satanas sa buong mundo. Paano ngayon yan? Dalawa. At tingin na si San Pedro except St. Peter. Dalawa doon, nasa Bible. Paano ngayon yan, ni Jeffrey niya? Dalawa doon, nasa Bible. Ating pakita sa inyo, dalawa doon nasa Bible. Ating unahin itong sa Filipos 4:3. 4:13 pala, I mean. Sabi sa 4:13, ganito. Wait lang ha. Tingnan muna natin. Filipos 4:13. Di pala 4:3. Ito pala 4:3 pala. Okay. Ang sabi sa Filipos 4:13 ganito. And I entreat thee also. Ang hirap naman ng English doon. Kita ko na mas magaan na English. Gawin ko kayang good news. Yan. And you too, my faithful partner, I want you to help this woman, for they have worked hard with me to spread the gospel, together with Clement and all my other fellow workers. Those names are in God's book of the living. Tandaan ninyo ha? Ang sabi niya, Tagalogin natin para mas maintindihan. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama ko. Sino nangangaral dyan? Si Apostol Pablo. Sila man ay mga kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Daan ninyo ha? Sinasabi dyan, isa dyan si Clemente. Kung sa English pa, Clement. Yan tanong, sino ba yung Clemente na yan? Yung Clement na sinasabi dyan sa Filipos 4:3. Ating silipin kung sino ba yan. Para naman makita naman natin kung sino yan. Okay, dito tayo sa Filipos 4:3. Ating tinan ng mga sinasabi ng mga Bible scholar patungkol sa bagay na ito. Ating unahin itong si Charles John Ellicott. Sino itong Clement na tinutukoy dito? Sabi niya, Clement, from the time of origin downwards, this Clement has been identified with the famous Clement, Bishop of Rome. Hala. Teka. Tama ba ito?
sabi ni Jeffrey rin yan, na yung dalawa, yung dalawa daw, sabi niya, yung nasa listahan ng Santo Papa maliban kay Pedro ay mga utusan ni Satanas. Kaso nga lang, dalawa dun sa nasa listahan, maliban kay Apostol Pedro, nasa Biblia gaya ni Clemente. Filipos 4:3. This Clement has been identified with the famous Clement, Bishop of Rome. Sino nga yung mga Pope? The popular title of the Bishop of Rome. O ngayon, sana matawagan ko si Rinian para mapaliwanagan ito. An author of the well-known epistle to the church at Corinth, of whom Irenaeus expressly says that he had seen and been in company with the blessed apostles. Ito palang si Clemente na Bishop of Rome. Pag sinabing Bishop of Rome, Santo Papa yan. Ito pala si Pope Clement has been in company with the blessed apostles. Pero ang sabi ni Jeffrey Rinian, utusan niya ni Satanas. Tingnan nyo kung gaano ka manluloko ang mga Sabadista. Straight to the point. Sinasabi ko na sa inyo basta Sabadista, kontrabida. Straight to the point. Basta Sabadista, walang alam sa Biblia. Straight to the point. Tutol-tutol kayo naman pala. Straight to the point. Tingnan ninyo, kitang-kita. Kaso nga lang, hindi ko matawagan si Rinian O, dagdagan pa natin. Isa pa na Bible scholar. Ito tayo kay George Haydock. Saint Paul is here speaking to the bishop of the church at Philippi. As to the opinion that he is speaking to his wife, we have elsewhere refuted that sentiment. Saint Paul says of himself that he had no wife, and all the Greek fathers are very positive on this point, with Clement, Saint Jerome, Estius, and some others believe that this Clement was the fourth Pope. Fourth Pope that governed the church. Straight to the point. Sino daw yung Clement dyan? Was the fourth Pope that governed the church. Straight to the point. After Saints Lennos and Cletus. Sabi ni Jeffrey Rinian, lahat ng mga nasa listahan, maliban kay Pedro, utusan ng Satanas. Utusan daw ni Satanas? Bakit sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay? Tapos sasabihin mo, utusan ni Satanas? Straight to the point. Talagang ipinakita lang talaga ni ng mga Sabadista ang kanilang kakulangan sa katuruan. Paano kasi nagpapaloko kayo kay Bacalares? Straight to the point. Yan ang problema. Dadaga ba ng isa pang Bible scholar, si Joseph Benson. Ano masasabi ni Joseph Benson patungkol sa bagay na ito? The Clement mentioned in this verse is this the person of the same name who afterward became bishop of the church at Rome. Straight to the point. Ayon kay Bible scholar Joseph Benson, na yung Clement na tinutukoy sa Filipos 4:3 ay kapangalan daw niya ang naging Bishop of Rome. Sabihin, siya yung naging Bishop of Rome. Paano ngayon yan? Sasabihin ni Jeffrey Rinian, utusan sila ni Satanas. Straight to the point. Utusan daw ni Satanas. Anong utusan sasabi nitong Jeffrey Rinian? Meron pa. Doon naman tayo sa ikalawa. Ikalawa naman tayo, ha? Ikalawa naman tayo. Diyon sa ikalawang Timoteo
4:21. O, yan. Sabi sa ikalawang Timoteo 4:21, ganito, no? At ipakita yung nasa Biblia. Ate mo nang i-English. Kasi sa English kasi mas klino yung pangalan eh. 2 Timothy 4:21. Yan, ito sabi. Do your best to come before winter. Eubolos, Pudens, Linus, and Claudia send their greetings. And so do all the other Christians. Ano daw? Kasama naman dyan ang pangalan ni Linus. Linus. Linus naman tayo ngayon. Sino itong Linus na ito? Atin namang unahin muli ang Bible scholar na si Charles John Ellicott. Sabi niya, and Pudens, and Linus, and Claudia. Of this, Linus was no doubt the first of the long line of bishops of Rome. Straight to the point. Ito palang Linus dito, bishops of Rome, bishop of Rome. Pag sinabing bishop of Rome, di Santo Papa. Ano ba naman? Wala talagang alam. Walang alam. Continue tayo. Sino pa? John Gill. Ano sabi ni John Gill? Linus is said to be the first bishop of Rome after the martyrdom of Peter and Paul. Sabi ng mga dating daan member, hindi daw na martyr si Peter and Paul. Tingnan nyo. Bishop of Rome, sabi ni John Gill. Ano ba yung Bishop of Rome? Santo Papa. He is the first Bishop of Rome after. Baka sabihin kasi after, doon na lang simula. Mali. Siya kauna-unahan pagkatapos ni Apostol Pedro. Bishop of Rome. Ano ba Bishop of Rome? Di Santo Papa. Dagdagan pa natin ng isa pang ebidensya. Itong sa kay Heinrich August Wilhelm Meyer. Sabi niya, Linus is probably the one whom the fathers name as the first bishop of Rome. Santo Papa nga. Tapos sabi ni Jeffrey niyan, lahat na nasa listahan maliban kay Pedro, utusan ni Satanas. Mali talaga, no? Sobrang mali. Sobra talagang mali. Nako, sana matuto ang mga Sabadista ng totoo. Kasi mga Sabadista kasi mula pagkabata, sa totoo lang I am not lying, nakasanayan na magsinungaling. Meron nga akong dokumento ni ni Warren Bisserel. Nagsinungaling siya. Sabi niya nagkadebate daw si Wendell Talibong at saka si Amancio Manggubat. Ang dami nagdinay na wala. Sabi niya, napanood ko. Straight to the point. Nandoon nga kami, mga taga-Clarin, nakapanood mga taga-Clarin para matigil. Tinanong ko si Amancio, nagdebate ba kayo ni Wendell Talibong? Sabi ni Amancio, ay wala. Ang nakadebate ko si G1 Paisones, hindi si Wendell. Ba't sabi ni Warren Bisserel, ikaw daw yon? Sabi niya, hindi, baka na duling lang. Nang pinarinig ko kay Warren Bisserel yung naturang record ko, kasi nirecord ko si Amancio, hindi ko pinaalam, nirecord ko si Amancio. Baka kasi kampihan niya hindi ko pinaalam, nirecord ko siya. Pinarinig ko kay Warren Bisserel. Sabi ni Warren Bisserel, traidor daw si Amancio. Biglang naging traidor. Biglang naging traidor. Alain nyo?
Oh, Warren Becerril, tagal namin magkilala way back 2012, pero ang una niya pakilala sa akin, ang pangalan niya raw Mario Fernandez. Buti na lang one time pag nang tumawag ako, ang nanay niya nakasagot. Sabi niya, walang Mario Fernandez dito, dong. Sabi ko, hindi, ginagamit niya yung number na yan eh. Sabi niya, pangalan niya Mario Fernandez eh. Sabi niya, wala ngang Mario Fernandez dito. Eh, sino may-ari ng cellphone na hawak mo ngayon, te? Sabi niya, yung anak ko. Ano pangalan? Warren Joe Becerril. Doon ko nalaman na talaga Sabadista, sinungaling talaga simulat sa pool. Straight to the point. Ay, hindi ako nagbibintang. Dokumentado lahat yan. Dokumentado lahat yan. Oo. Talaga. O, tinan mo yung mga Sabadista, Leomar Balasabas. Sabi ni Leomar Balasabas, ang Roman Catholic Church daw ay founded by Satan. Straight to the point. Tanong ko siya, saan mo nabasa sa Biblia o sa kahit saang referensya na si Satanas natatag ng iglesia? Walang ibinigay na sagot. Oh. Yung Satanic Church, tatag ba yun ni Satanas? Sabi niya, hindi. Sinong founder? Di ko alam. Kung yung mismong Satanic Church, hindi sa Satanas ang nagtayo nun, lalo na hindi siya nagtayo ng Roman Catholic Church. Oh. Hindi nyo magkikita. Oh, katuruan ng Satanic Church, huwag sumamba kay Jesus Christ. Tanong, ginagawa ba yun ng Katoliko? Sabi niya, oo. Tanong, magkabaliktad o hindi? Hindi raw. Ibig sabihin, kung ganun pala, di pareho pala sa Satanic Church. Straight to the point. Yan yung makikita. Pinapaalam ko lang yan sa inyo, ha. Hindi ako nagbibinta ng kasinungalingan, hindi ako sanay sa bagay na yan. Oh, pangalawa, sabi niya yung sinabihan daw sa 1:44 ng mga Sabadistang Pariseo ay lumipat sa Dominguista. Hinanapan ko siya saang talata, kung saan tumakbo, wala namang naibigay na talata. Straight to the point. Sabi ko sa inyo eh, talaga sinungaling yung mga Sabadista eh. Okay, tanongin niyo pa si Roland Obidos. Ronald Obidos. Tanongin niyo si Obidos. Sinungaling mga Sabadista. Sabi ko sa inyo eh, no? So, dito na tayo ngayon sa ating pagbabasa ng ating comment section. Okay, get ready na po ako rito, no, sa pagbabasa ng ating comment section. Okay, ito na muna ako kay Alejo Tapulgo, Nandel Umilin, and Remedios Abrica. Good evening po sa inyo. Sabi ni Joel Manalad, walang binanggit na RCC sa Matthew 16:18. Anong walang binanggit? Hindi nyo lang kasi matanggap. Yung iglesyang tinayo sa Matthew 16:18, nakarating sa Antioquia yon. Pagdating sa Antioquia, una siyang tinawag na Christian. Di nyo alam kung sino nagbigay ng pangalang Christian kasi Bible alone kayo. Pangalawa, sa taong 110, pinangalanan silang Catholic Church ng 3rd Bishop of Antioch na si Bishop Ignatius. Kaya yung iglesia ang tinayo sa Matthew 16:18, yun ang pinangalanang Iglesia Katolika. Kaya nga sinasabi ng SDA sa kanilang The Ministry Magazine, the ancient Catholic Church was established by the Lord Jesus Christ and the Apostles. Huwag ka nang kukontra-kontra. At saka yung Catholic Church na yon ang dinala ni Magellan sa Pilipinas noong 1521. Wala pang pangalan nun na Roman Catholic, ha? Catholic Church lang. Wala pang pangalan Roman Catholic nun. Pumasok si Magellan sa Pilipinas, ang pangalan ng iglesia, Iglesia Katolika. Kasi ang pagbigay ng pangalang Roman, nilagyan yan sa 1870 pa. So ang dala na iglesia ni Magellan sa Pilipinas, Iglesia Katolika.
Yun ang English yung tinatag noong 1st century. Sabi nga sa Philippine history, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Oh, paano ngayon yan? Eh di, bangag ka na naman. Okay. Si Dennis de la Serna Sabal. Brojando, maayong gabi. Mangutana unta kunin mo kapila di ay bunyagi si Kristo. Kapila gibunyagan si Kristo. Kausa, bro. Kausa. Gibunyagan siya ni John the Baptist. Hindi Baptist kanyang relihiyon, ha? Tinawag siyang Baptist kasi nagbabautismo si John. O, yan, ha? O, kausa. Kaisa gibunyagan. O, tingnan nyo sa Batista. Dati, nabinyagan si Denmar Santiago. Nagkatoliko. Nag-CFD. Eh, nalaman niya, CFD, walang allowance. Tama, wala kaming allowance. Bibigitangan nyo kami mapera. Nalaman, natuklasan ni Denmar Santiago ang CFD. Malakas na talaga ang loob makipaglaban pero walang sweldo yan. Walang allowance. Naramdaman ni Denmar Santiago na wala palang allowance. Siya ang layman, may allowance ang layman. Dati, way back 2011, 2010, ang sweldo ng layman is 4,000 a month. Libre na kwarto, libre pa pagkain. Kung may motor ka, libre gasolina. Oh. Yan, ha? Yung mga layman, matatapang. Kahit na aware sila yung nagsisinungaling, okay lang, allowance eh. Eh, nalaman ni Denmar, bumalik si Denmar ngayon sa sa SDA, tinan mo, bautismo na naman. Ilan na? Ilang bautismo na tinanggap ni Denmar? 2. Ewan ko kung mayroon pa ba mas nauna pa dun. Ewan ko kung mayroon pa bang mas nauna pa dun. Sa Katoliko. Katoliko ako. Lumipad ako ng SDA. Nalaman ko mali, bumalik ako. Ako ba'y muling binautismuhan? No. Hindi. Kumpisa lang. And profession of faith na hindi na ako, hindi ko naiiwanan ng Iglesia Katolika. Mananatili na ako rito dahil alam kong ito lamang ang iglesyang founded by Jesus Christ. Na wala pang sinumang pastor na nakatutol. Ang daming nangahas. Kung sino-sino na lang ang binibigay ng pangalan. Sabi nung isa, ang founder niyan si Pope Boniface. Sabi naman ng isa, ang founder niyan si Emperador Constantine. Sabi naman ng isa, ang founder niyan si Emperador Justinian. Sabi naman ng isa, ang founder niyan si Magellan. Ang sabi naman ng isa, ang founder niyan si Bishop Ignatius. Ang sabi naman ng isa, ang founder niyan, si Satanas. Litong-lito na kayo. Ha? Litong-lito na kayo sa kakapagsinungaling ninyo. Kung sino-sino na lang mga tinuturo na founder, hanapan mo, saan mo nabasa na siya ang founder, walang maibigay. Kahit pa Protestant ang author, walang maibigay. Bakit? Kasi tatapatan niya ng maraming encyclopedia. Siya isa lang. Wala talaga, wala. Sobrang wala. Yung iba gumawa ng libro. Ang Roman Catholic daw was founded in 538. Eh, sinong gumawa ng Latin Vulgate?
Ang Latin Vulgate Bible lumabas 405 AD. Tinranslate yan ni Saint Jerome noong 382. Sino nag-utos nun? Oh. Anong reliyon si Saint Jerome? Kung sa 538 na pala nagsimula ang Roman Catholic. Paano niya mapapatunayan? Ang Latin Vulgate, the first official Bible of the Roman Catholic Church. 500 AD lang pala lumabas ang Catholic. Doon nyo makikita. Sa kakasinungaling nila, litong-lito ng mga utak nila. Ako pa sa inyo, tigil na kayo magsinungaling. No? Wala kayo mapapala dyan. Makaka-impyerno lang sa inyo yan. Okay, Jelmar Makarandan. Brother JD, maayong gabi mangutan ako. Unsa reason sa SDA nga sige man nila bunyagan ang ilang member. Unsay meaning sa bunyag para sa SDA? Salamat bro. Sa kanila meaning niyan is membership. Ha? Sa SDA, kapag na-backslide ka, ginagawa nilang invalido ang unang binyag mo. Ha? Yan. So, tingnan po tayo. Tatay kasi. Yan talaga ang buhay ng isang ama. No? Ito naman tayo ngayon sa, baba. Sabi ni Bayo Embenado, Edwave Pabayo, haba pangalan. Baka nag-apply yan ng laptop at financial support kahit mali-mali. Sige lang, mairaraos naman yan. Sino kaya nag-apply? Sila siguro. Okay, Shara Sakala Barcoso. Bro, dool na Pasko. Manaygon ba yan na sila? Ewan ko kung manaygon. Ang alam ko lang si Daryl Villanueva tumanggap ng regalo. Napanood nyo yun? Pakita ko sa inyo ha. Si Daryl Villanueva tumanggap ng regalo. Pakita ko sa inyo yung tumanggap siya ng regalo. Napanood nyo yun? Tumanggap ng regalo Daryl Villanueva. Hanapin ko lang muna ha. Ito. Pakita ko sa inyo. Tamigala, mga idol no, nag-gunita aning maagang pamasko. Galing kay Counselor Amor Blanco. So thank you very much Ma'am Amor sa imo naghatag regalo bikang Papa Choy. So wait lang ha. Ating balikan yung sinabi niya, ating liwanagin yung sinabi dito ni Daryl Villanueva. Ito yung tumulig sa dun sa sa atin dati. So ate parinig yung talaga sinabi niya rito, no? Wait lang. Ito, yan. Ito ulitin. Idol, good morning. Data Megala, mga idol no, nag-gunita aning maagang pamasko. Sabi niya, maagang pamasko. Yan. Seventh-day Adventist yan ha. Seventh-day Adventist yan. Papaalam ko lang. Grabing bakak ni mo ba? Nakatawar ang Katoliko diri nga na suwito sa ako. BG Villagonza. Sige, ating tawagan si BG Villagonza. Okay, no? Tingnan natin yung ni BG Villagonza. Baka matakot na naman to. Ha? Okay, tawagan natin si BG Villagonza. Mukhang ayaw sumagot. Mukhang ayaw sumagot.
Talagang ayaw sumagot, oh. Ayaw talaga sumagot ni Beji. Takot talaga tawagan. Ayaw sumagot ni Beji Villagonza. Dahil nung nakaraan nabutata. Unawain na lang natin, takot na sa akin si Beji. Oh, ate pakita ulit ating ibalik yung si Daryl Villanueva. Oh, ate balik. Oh, ate balik ka. Ayan na, tumanggap ng pamasko ang Seventh-day Adventist believer. Tuloy natin ang video. Galing kay Counselor Amor Blanco. So thank you very much, Ma'am Amor, sa inyong nagpapagregalo bikang Papa Choy. Oh, ipapaalala ko lang hindi naman masama mga Katoliko magbigay ng regalo sa araw ng Pasko. Yung mga pamasko, aginaldo, hindi naman masama yun. At hindi rin naman masama yung tumanggap. Ang masama ito, tumutulig sa Christmas kasi sa pagano raw, tapos tumatanggap ko pala ng regalo. Yun ang palaking problema doon. Tumatanggap siya ng regalo pero naniniwala sila sa pagano daw ang Christmas. Yung pagtanggap mo ng regalo, ibig sabihin nakikisaw-saw ka sa paganismo kung yan ang para sa'yo. Hindi ba? Hindi ba? Oh, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. No? Okay, atin namang ibalik. Balik natin. Ano pang ginawa ni Daryl Villanueva dito? So, pera ko isa. Wala mga idol, no? So, thank you good kayo sa regalo. Gusto ko na ako tulog. Sabi nga mga paghitabo mga idol. So, salamat din ko ini sa naghatag ng mga regalo sa kuana. Nagtunod ini. So, pagkaabot mga idol December, pero na yung mga regalo panghatag ng kapatid. Okay, inuulit ko hindi po masama ang magbigay ng regalo pamasko. Hindi masama yan. Hindi rin masama na tumanggap si Daryl Villanueva ng regalong pamasko. Ang masama, yung tumutulig sa kang sasabi mo paganismo ang Christmas, pero tumatanggap ka ng regalo. Yun ang masama doon. No? Ano ko balo? Okay. So, tinyo po tayo sa ating mga pinapakita ko sa inyo talaga, no? So, basa ulit ako ng comment, no? Sabi dito ni J. Mar Villegas, good evening Bro Jando, reaction po kay Bro Denmar Santiago. Ang sa akin lang naman kay Bro Denmar, no? Kay Bro Denmar is ang mahirap dyan, yung pagtalikod mo, ramdam mo pa rin yung nila yung kanilang pagsisinungaling. Tingnan mo alam ni Denmar Santiago na ang Seventh-day Adventist was founded by Ellen G. White. At napakatibay ng ebidensyang hindi pa nakontra ng kahit sino mang pastor na ang founder ng Roman Catholic Church ay si Jesus Christ. Pero nagbalik siya. Dahil lang sa reason na hindi ro nakatanggap ng allowance. Babaw naman. Magtrabaho ka. Ako dati, nung ako'y Sabadista, lang lumipat ako sa Katoliko, nung ginawa ko, nag-driver ako ng sikad-sikad. Sa Ozamis, yung pedicab, yung bike, iba kasi sa ibang lugar kasi yung pedicab kasi yung tricycle na na motor na lagyan ng sidecar. Sa amin yung pedicab,
bike yun, bike na may sidecar. Nilagyan ng sidecar yung bike. Oh, umulan, uminit, ako'y nagtatrabaho para may pera pambili ng bigas. Yan na, para pambili ng bigas, para pantustos ko sa sarili ko, para pantustos ko sa magiging pamilya ko. Drive ako. Pagkahapon, punta pa ako doon sa sa barbecue ni Nanay Tulingan. Tagahugas ng plato. Tagaigib pala ng tagaigib pala ng tubig. Oh. Naranasan ko rin maghugas ng plato, tagahugas doon sa Christian and Claire na eatery sa Carmen Annex, ang may-ari nun sa Badista. Ano nga pangalan nun? Christian and Claire Eatery. Naranasan ko yun. Si Den Mariata, mukhang hinihintay lang kailan ako bigyan ninyo ng allowance. Hindi ako ganyan. Nang ako'y naging Catholic Faith Defender Ozamis Chapter, napili pa ako as Vice President of External Affairs. Marami akong plano sa programa ng CFD, hindi ko nagawa. External ako nasa labas ang mission ko Pero hindi ko nagawa. Bakit? Wala akong pera. Ha? Ano yung si Wendell Talibong? Meron ba akong memorandum? Wala akong memorandum. No? Umabsent pa ako ng ilang buwan sa CFD. Then nagtrabaho ko doon sa tapat sa Centrum. Yung Centrum para lang yung mall. Centrum Mall. Trabaho ko doon. Wala akong magkapera. Hindi ako naghintay ng allowance. Okay, naman tayo ngayon sa si Melton de Tabares, may kausap siya. Sabi ni Ana Marie Maniquez, good evening Brother Jando, God bless po. Okay, Carlo Aureliano, naawa ako kay Julito Daig at kay Pastor Bacalares. Todo iwas pag tinanong mo about dun sa pinauso ng founder nilang si Ellen G. White about Vicarious Filidae. Takot silang malaman na liar si Ellen G. White. Yun na nga. Matindi yung takot nila. Okay, ito naman tayo ngayon sa sa Danilo Swan Arais, SDA, Satans and Demons Association. Okay, si Antonio Binoso, good evening Brother Jando. Carlos Orteliano, sakit ng mga SDA ay self-interpretations lang talaga sila. Parang mga tanga. Yung Julito Daig nga sinabi pa na ang mga Bible scholars daw ay mga but-buton. Ang taas ng pinag-aralan nun. Ikaw yata pang kantuboy ka lang Kahit kalingkingan, hindi kayang abutin ni Julito Daig ang naabot ng mga Bible scholar. Tapos sasabihin nila na sasabihin nila na but-buton. Kailan ba naging but-buton? Siguro sa Badista sa scholar, yun ang but-buton. Yun, siguro, sa Badista Bible Scholar, but-buton. Na ano ba naman to? Okay. Acts 2:17, si Ellen G. White daw yun. Ha? Acts 2:17, ayon sa mga hunghang sa Sabadista, ang tanong, sinong Bible Scholars ang may sabi niyan? Sagot nila ay but-buton daw ang Bible Scholars. Kaya kayo, i-share nyo to sa lahat ng tao. Huwag na kayong magsabadista, magiging but-buton din kayo. Okay. Ito naman tayo ngayon sa yun ako yung mga comment nasa na ba yun?
Okay, doon naman tayo ngayon kay salamat bro sa tubag katoliko ko. Sabi naman ni Carlos Orteliano, itry ragod na ninyo og gitapik ng Vicarious Filideo about sa sex sa live ni Bacalares og daig, di ba likay-likay na sila. Likay-likay na manggani si daig atong kuan Little Horn. Membership, ha. Good evening, Brother Jando. God bless you po. Okay, good evening din po sa iyo. Sabi ni Jelmar Makarandam, busa di ay membership lang pala paniniwala nila dyan. Kasi kung hindi membership, bakit ulit bautismo? Isang bautismo lang. Nakalimutan ko, Santiago 4 yata yun eh. Isang bautismo lang, isang pananampalataya, isang Panginoon. Hindi, 2 beses bautismo. Sir, sumasali din ba Xmas party ang INC? INC mukhang wala yata. Hindi pa ako nakakita ng INC na sumasali sa Christmas party. Pero yung tumatanggap ng Christmas bonus, yun. Yun daw ang hatol ng ng amo eh. Ba't ko daw tatalikuran? Okay, good evening, Bro Jando watching from Dasma, Cavite. Juan Galaran de Jesus. Sabi naman ng isang Baptist evangelist si Pope Gregory the First. ating tingnan si Pope Gregory the First kung kailan naging ating alamin kailan siya naging Papa. List of Pope. Okay, ito tayo sa New Advent. Ayan, Pope Gregory. Ating hanapin. Pope Gregory the First, 590 AD. 590 AD si Pope Gregory the First. Ngayon ang tanong, kung tama ang sinasabi nilang siya ang founder, paano nangyari na sa 405 AD nakapagpalabas ang Roman Catholic Church ng Latin Vulgate Bible? Ating i-search ang Latin Vulgate. Latin Vulgate. Latin Vulgate Bible. The Latin Vulgate Bible. Okay, anong sabi rito? Palakihin ko lang. Ay, hindi ko masya. Ayan, ganyan na lang. The Vulgate is a Latin version of the Holy Bible, and largely the result of the labors of Saint Jerome, Eusebius, Sophronius, Hieronymus, who was commissioned by Pope Damasus I in 382 to make a revision of the old Latin translations. By the 13th century, this revision had come to be called the Versio Vulgata. That is, the commonly used translation, and ultimately, it became the definitive and officially promulgated Latin version of the Holy Bible in the Catholic Church. Ano daw? Ang gumawa ng Latin Vulgate ay si Saint Jerome, who was commissioned by Pope Damasus I in 382. 382. Paano nakapag-komisyon si Pope Damaso kay Saint Jerome nung 382? Sa 590 lang pala nagsimula ang Katoliko. Yan nyo. Basta Sabadista. Sinungaling yan. Ayoko nang sumigaw. Baka marinig pa nila. Huwag kayong maingay. Huwag kayong
Okay, tuloy tayo. Ito naman tayo kay William Uba. Shout out from Manlod Barbecue from Ozamis City. Ito yung tinirhan ko nung ako ay nasa Ozamis, nasa sa STA ako. Silang pamilyang tinirhan ko si William Uba, kaya hindi ko aatakihin si William Uba, yung aral lang na tinuro sa kanila. Okay. Sabi ni Dennis de la Serna Saban na ako pick ni Daryl, bro. Oy, buti pa kayo nakapag-selfie. Okay, dito tayo ngayon sa baba. James David Alabado, mga kritiko ng Katoliko nakikipasko rin pala. May ebidensya ha, may ebidensya. Buti na lang na-save ko yun, baka sakali i-delete niya, may ebidensya tayo. Sabi ni ni James David, andito si Bubong William Uba, witness yan na sabadista dati si Jando. Sabadista rin yang si William Uba pero matalik na kaibigan namin yan. Tama. Si William Uba, born Adventist, born SDA si William Uba, pero matalik namin kaibigan at kapatid ang turing namin sa kanya. Makalaban ko na ang lahat ng SDA, wag lang siya. At sana wag niya rin akong kalabanin. Dahil kapatid ang turing ko sa pamilya Uba sa Carmen Annex. Kay William Uba, kay Pedro Uba Jr. kasi si Senior patay na. At kay Wilson Uba. Yung pamilya Uba na umaruga sa akin nung ako ay nasa Seventh-day Adventist, kinikilala ko yung mga kapatid ko. Kinikilala ko yung mga kapatid ko, kaya sana wag nila akong kalabanin. Dahil kapatid ang turing ko sa pamilya Uba. Sila yung umaruga sa akin nung ako'y naging sabadista. Kahit pinalayas pa ako ni Tia Aning, mahal na mahal ko pa rin yun. Pinalayas ako ni Tia Aning nung ako'y naging sabadista, pati si Tio Boy, pinalis ako noon kasi nung minsan, ako'y nagre-record doon sa taas ng kanilang sa taas nila, naringgan ako ni Tio Boy. Ang kinokontra ko yung Sabat. Sabi ni Tio Boy sa akin na mukhang di na yata tayo makakasundo sa aral kasi kinokontra mo na yung ipapahulay. Kami naman, lagi nangangalan na ipapahulay. Mas maganda siguro, wag ka na lang tumira dito. Ako naman, naunawaan ko naman yung naramdaman ni Tio Boy. Kaya ako'y umalis sa kanilang bahay na walang sama ng loob. Tandaan niya na, umalis ako sa bahay ng pamilya Uba na wala akong kahit konting sama ng loob. At pag nakauwi ako ng Ozamis, kinukontak ko si William Uba para magkita kami. Actually, nung umuwi kami ng August 2022, nung umuwi kami, nagkita kami ni Bubong. William Uba, nagkita kami nun. Saya nga eh. Malaki ng tiyan ko nun. Kita kami. Tsaka sinamahan niya kami doon sa bahay namin sa Dimaluna. Para bisitahin ang aking papa. Kapatid ang turing namin dyan kay William Uba. Sa lahat ng sabadista, kay William Uba lang ako kumikilalang kapatid. Okay? So yung ibang sabadista kasi palaaway. Okay, sabi naman dito ni Wilwin Abad Cabantog, tinuro naman po sa San Pablo yan ng manggagawa by di dapat umasa sa bigay ng tao, pero may utos ang Diyos na ang manggagawa ay dapat bahaginan ng pagpapalang tinatamasa ng tao. Iyon. So, alas 7 na po malapit. Hanggang dito na lamang po ako. Taas-taas na po yung nai-record ko at wala pong gustong pumasok. Diyan kasi sa screen ko. Sa mga gusto mag-join, i-comment lamang po ninyo sa comment section. At tagal naman na gusto nyo mag-join. At
papapasukin po kayo at makikita po kayo sa live. Maraming salamat po. Okay. Puro na tayo naglalaro dito. Okay, hanggang dito na lamang po ako dahil alas 7 na po malapit. No, alam niyo naman, minsan lang ako makapag-record, 'di ba? Hindi naman ako araw-araw eh. Minsan lang 3 sagunson lang yata nagawa ko kasi kailangan ko talaga na mag-upload ng mga videos. At dumadami na yung mga kailangang i-rebat, mga post na kailangang i-rebat. Gaya nito. Sana natanggap ni Jeffrey rin yung chat ko at next time pag tumawag siya i-record ko para may presenta ako sa inyo. Hanggang dito na lang po muna. Babay na lang po muna ako. Paalam! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!